Andam na ba kang mamati sa pulong sa Diyos? Andam na ba kang mamati sa pulong sa Diyos? Pwede naman, andam na ba yun kang mamati sa pulong sa Diyos? Okay, ito magsugod o pili andam. Basta napakay di una-una pa, napakay nakasamok sa iyong una-una. Idapling sana, padapling sana ito, pagutan na ito ang pulong sa Diyos. Maoy atong masintro ng kabuntagon. Overcoming grasshopper mentality. Yan sa mga pastor. Ang pagbuntog sa pangutok nga ginagmay. Natay panalangin, gamay. Dasig, gamay. Masa itong ipangayo, gamay. Masa itong nadawat, gamay ko. Kaya gamay man tanan ang atong panguna-una. At ako tamudalhon sa usa ka sugilanon diha sa pulong sa Ginoo sa Números 13. Usa kini ka unang 5 ka libro nga gisulat ni Moises nga ni-record sa kasaysayan sa Israel. Nahibalutan ang Israel mga kaigsunan gitiling nga nasod sa Dios. Doon ay panahon nga nalagpot sila adto sa nasod sa Ehipto. Ang Ehipto mao'y nasod nga nagdaog-daog nila. Dito nagsugod ang kaliwatan ni Jacob, itawag Israel, o doon ay usa ka kaliwatan nga si Jose, nga manahimong bantugan ditong kapitan kay nahimo siyang taas na opisyal sa nasod. Second from the Pharaoh, ang presidente, ang minister, ang king. May abot ang higayon sa sobrang pagdagdaog sa mga itohanon, sa pagtugod o mga building. Sila ang pinakamoderno o unang nihimo sa proyekto ng build. Ang ilang project mao ang paghimo o pyramid. Ano bitaw? Pyramid. O ang mga hituhanon mo ila ang ilang heavy equipment. Mao ang ilang mga forklift, mao ang arsa mo dira para mahimo mapatong-patong ang ultik na tagko kay bato. Niyabot ang higayon nga grabe na yung pagdagdaog ito sila sa Ginoo, nadunggan sila sa Diyos o ipagawa sila gikan sa Ehipto. Kay nagdumog sa Diyos ang bilang sa iyong mga katauhan, iluwas niya sila minaagi ni Moses. Si Moses mao'y pangulo o sa kutang buhit pa siya, doon na siya yung mga pangabaga na pangulo. Doon na yung mga 12 ka tribo, 12 ka pangulo. Verse 1 sa chapter 13, mauni atong mabasa. Ang Ginoo mingon kang Moises, pagsugok mga tao aron pag-istiya sa yuta sa Kanaan nga ihatag ko sa mga Israelita. Bantayan, ihatag sa Dios ang Kanaan. Kanaan, the promised land. Ang matag tao nga imong suguon kinahanglan pangulo sa matag banay sa Israel. Susiha ang ninyo ang uonsang matanga, unsang klasiha sa yuta, kini kung ang mga tao dito kusdan ba uluya. Daghan ba sila? Kung gamay ra, tanaw ninyo kung unsang matanga sa yuta ang ilang ginapuyan. Maayo ba? O dili? Tanawan ninyo kung ang ilang mga lungsod na palibutan ba o parel o wala. Tanawa ninyo kung tambok ba. Tanawa ninyo kung tambok ba ang ilang yuta o dili o kung adunay kakawiyan o wala. Panitamutin ngayon ninyo ang makadalaga o mga prutas sa pagbalik. Panahon kadto sa tinghinog sa unang bunga. Taas pa ng hinuban mga eksonan, mabot pataan ng chapter 23. Pero di na ako ni basahon tanan. Diha lang sa chapter 23, bulog sa 23. Okay? Pag-abot nila sa walog sa school, nagputol sila usa ka pungpong sa ubas nga gidayungan kini duha ka tawo. Pungpong ang tawag
Pero kung sa ato pa na ron, bulig na. Dala usap sila mga prutas na humigrat nata o igos, fig. Kadto nga mga nadapit gitawag nga walog sa school tungkol sa pungpong sa upas. Nagiputol sa mga sarili. Human sa 40 kadlaw, nakabalik sila gikan sa ilang survey. May balik sila ng Moises sa harong sa tibok katilingban sa Israel. Unya ilang isulti sa tibok katilingban na ilang nakita o ipakita nila ang ilang dala ng mga prutas na ebidensya. Sila mag-witness. Verse 27 sila mingon ka mga ito na kita sa dapit. Mga nga gipatuan mo kanamo o maayo kini nga mabungahon niya yuta ani ang prutas. Apan ito na ang sugod. Apan ang mga tao na nagpuyok dito, labihan kayo kadagko ang ilang mga gamahanan kay mga tao na nagpuyok dito. May muting nalipos ka, influencer, kung sa kahit na pagkagamanan, o labihan kadagko ang ilang lungsod na nagalimutan kini sa paril. Nakita pa na gamit na mo ang mga kaliwat ni Ana. Verse 30. Ipahinom ni Caleb ang mga tao at abangan ni Moises ug mayon siya. Manglakaw kita aron dayon o inugon nato ang yuta. Kay sigurado gayon nga mailog nato kini. Positive mindset. Apan miingon, verse 31. Miingon ang kauban ni Caleb nga nangangaspiya katong napulo. 12 man to. 12 tribes. 1 represent each tribe. So 12, kung dunay usa, 12 sila. Si Caleb o si Joshua, lahi ang ilang pagsulti. Katong mga kaubang napulo, niingon nga, dili na to makaya pagsulong kanila, kay mas tusgan sila kay kanato. Pinaagi ni ini, idala nila nato ang daotang balita, ang bakak nga balita bahin sa Kanaan. So gitawag sa Bible, any negative nga imong isulti bakak na balita, evil report, sila miningon. Ang yuta nga imong gipaistiyahan, mayuta nga dili, muhatag og igong abot, o paganin nagpasan, o usa ka bulig nga ubas sa yunan kana, usa ka bulig pero sila may bali ang ilang paguna-huna nga dili ini maayo nga yuta nga mukaon sa mga tao o ang tanang tao nga among nakita mga tagas. Tinuod tingali. Pero pilabihan ang ilang kahadlok sa verse 33, mauna ni ang ilang final conclusion. Nakita namo kini dito ang taga Nephilim, mga kaliwat ni anak na gikan sa Nephilim. O gibati na mo nga sama lamang kami apan-apan. Grasshopper, binisaya, apan-apan. Kung ikumpara kami kanila na siguro na mo na iwan usap ni Ana ang ilang pagtanaw kanamo. Tanaw rin ko soon na ang ipakita na saan, na ay saad sa Diyos sa Biblia. Pero mo ingon matang apang murag lisod matingali na matungan. Nag-ingon ang Diyos, pauswagon ka, ayuhon ka sa imong balatian, magmadaugon ka, madaugon 2025. Pero sa murag lisod manak, among balay, grabe ka gubot, grabe ka kagulian. Pero mag-eksuna ng pulong sa Diyos, magmadaugon ka, lingonon ka. Pero katong mga tawhan na nag-eksuna, nakadala sila daotang balita. Kaya nga naman, ipati nila nga sama sila sa grasshopper. Evil report, bakit na balita kung ang pulong sa Diyos, atong balitokon, ihatag na sa Diyos, dili kami dawaton. Kaya ipati ni mo nga, dili ko anayan, dili ko takos niya na. Kung itandi kami sa mga kasilikan, problema, wala na may makaarang supol ni anak, na siguro na mo nga ingon usag ni anak ang ilang tinagawan ka na. Have you ever been in a situation ngayon ka nga, di lagi kaya, di maarang, di so, di kasamot na ng crisis, ang crisis nga na sa imong huna-huna, rani mo na. Pero karon katong mga tao nga arangan, may crisis na ilang batiyon. Kaya naaman,
Lisod lang kung wala ka. Wala ka kung hunahuna nimo nagsugod nga wala gyud. Pero di sa wala ka, pero imong hunahuna nagbase sa pulong sa Dios, misupay ka sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, mahimo kang makalampos. Hindi ra bang enroll, mura ba gini problema sa kinikanan. Magka-problema na sa requirements, uniform, ngalgalon, o sa kay padalhon, may mo dahil halos awayon na maestra. Ignay mong maestra na siya palit kay lisod karon ng panahon. Problema na ta, magkapahula ta bakasyon, pero kung sa ating eskwela, kayo, ang uban na bagkang lisod, girding mga bahina. Pero sultihan ito mga beksoran, kantong na pulo na misulti, kantong na pulo misulti o negative report, chapter 14, 37, katong mga tawhanan nagdala og daotang mga balita nangamatay at ubangan sa Ginoo pinaagi sa sakit, mag-stroke mo dali, magsige mo sispot o problema. We don't deny the problem, we don't say the problem does not exist, pero makaigsunan, we don't talk so much about the problem. Hindi ka magsisispot ka na ang problema. Kung problema lang simbahan, siguro ka makita, pero makaigsunan, ang nahitabo ni atong mga tao nga sigit sulti o dili maayo, sayo silang nangamatay. Sugod ka sayo ka mamatay. Ang namatay na itantanan. Pero makaigsunan, doon na pa'y ipatuman na katuyuan, pero kung mauna atong sinultian, sayo tang matibway. Sayo ditang matibol ani. Apan, ang kalainan, ni kalit ng Joshua, ni adto sila aron pagsusi sa yuta, pareha sila sa napulo, nakakita, nakasaksi, pero lahi lang ang ilang interpretasyon o ilang una-una, si Joshua raw si Caleb ang wala yun, mamatay. Sila rawa, nga naman, wala nila kining grasshopper mentality. O sa hinungdan ka magkaisunan, parihara sila nakita, parihara po sila na tao. Pero nga naman, nakinig mga tawanan, lahi man ang ilang perspective, talentawan sa sitwasyon. Ang uban doon ay grasshopper mentality. So may siguro kayo nga siya translation. Siguro sa ako, mga Bisaya, ang pinakadool ng tuwanan, hindi makita pamilya ng grasshopper mentality. Utok bulinaw. Gusto ko mo, bukat ka rin. Musa ka, utok bulinaw. Grabe na nakasakit to. Pero mo, kinihunang-huna din yung mga tao na. Ganila ka mga tao na. Wapo, taas, wapo baro. Pero sugod ka, wapo ka, ulo di mo murag munggos. Daga mga tao na nagalagalagaw di kalibutan. Wartahan, wapo, nilulubaro. Pero ang utok, murag munggos. Dili bagay. Dili bagay mo sa Kristohano na grasshopper mentality. Ngayon mo tanaw gamay na lang yung kay ka kung kumpara sa uban. Ang ilang nakita nito, taas dako gamanan ng mga tao mga higante. Pero ang ilang kaugaling gitanaw lang nila sama sa talisik, grasshopper, apan-apan. Mauni ang problema sa uban. The grasshopper mentality. Kung na ay introduce na pangandoy danggo, panalitan lang. If money is not an issue, kung ang kwarta dili problema, kung sa Diyos gusto ni mong pangandoyon sa kinabuhi. Kung ang pangutok lang, dili ang issue, kung sa kursuha ang imong kwarton. Kung walay problema sa negosyo, kung sa negosyoha ang imong sudlan. Kung walay problema sa imong panalapit, kung sa ikha ang imong pilion na sakyanan. Magsugod kag motor, hindi siguro ka makuha o rosin. Kung makadaon ka o sniper, dili ka makuha o barakohon. Kaya ang imong kakayahan, magpalit man ka mahalon. Pero ang grasshopper mentality described as fear. Kanang kahadlok ba? Hadlok, dili takos, dili makahimo, incapable, inadikasi. O kanang belief sa imong kagalingon nga dili kagayon angayan, di ka importante, kinsa manggoggo, mangandoy ana. Kaya gitulo ka na to sa reliyon, mula nga na mapaubsanon, o nga na to muna sa pagkamakaubsanon, katong dili hambo, inuod ba yan?
Mapaubsanon, dili hambog, pero ang nalabian po ka extreme na di nalang po tamangandoy, anang mutang kalimutan kay kinsa magod ka. I don't deserve that. Dili ko anak angayan, dili ko anak tapos. Doon na tayo self-limiting beliefs. Isa pagsulod mga tindahan mahalon, ay di na lang tamo solo diha. Kaya mahalo, mapagalit ka kapalit, imo huna-huna ayaw solo diha, kaya dili ka bagay. Dili ba? Oo. Alami po ni mga tao sa karon. Magsurpan-surpan gani kag magsimilas, musulod gani kag mga client center. Nga mangutana kag 65 inches nga LED flat screen, remote control nga na aircon sa likod. Mingon sila, mahal na sir. Self-limiting belief. They branded you, they labeled you nga dili ka angayan nga sir kay mahal na ba kasi. Namutana pa lang gani pa. Mura kang kalimutan din mo to. Nga tapos kang mamutana. Sa'yo kayo mamutana. Dili. Pero di na lang ta mamutana kaya tinira o nga sales lady na ngayon. Mahal na ba na sa'yo? Santo kaya na lang tayo pamutana sa'yo kaya mahal na ba na? Nagkas ka nakaanto ko Wilcon hardware. Mahalon din ang hardware. Switcher ko lupat niya akong sapatos ko. Pag-naryo na. Ihintupot ko sa tao. Sana yung mo siya. Uy! Ang kalimutan ka rin ba? Gusto nila nga iumol ka sa ilang kaugalingong hulmahan. Doon kung ikaw po maapektahan, you limit yourself nga dili ka na yan. Hinumdumi ha? Hinumdumi. Anak ka sa hari. Angayan kang budawat sa panalangin. Amen ba? Anak ka sa hari sa mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo, o Diyos sa tanang mga Diyos. Siya nga nahimong idawat ni Kristo Jesus na kadawat o katungod ng nahimong anak sa Diyos. Doon na kay katungod sa mga panalangin sa Ginoo. Angayan ka, ignain mo kapag bagay mo. Yan na. Bagay nimo ang akuhan, bagay nimo ang kauswagan, bagay nimo ang kalikon, ang kaisog mo atubang sa isang unsang utang. Gusto sa iyo, mahadlok ka ganunay. Mapildihon ka lang diha sa imo huna-huna. Huna-huna pa lang, may na sila, di na tama na to. Mga matay ka diha, kaya ilang huna-huna, sama na sila sa apan-apan, grasshopper. Kining grasshopper mentality means self-limiting beliefs, slave mentality, or negative mentality. Ang kining fear of unenemy kasi, una-una na nga, wag kayo mahimo diha. Una na, motor ko ganito nga, hindi ka mo share karon kuan ha? Sa mga yung adult, mga yung mothers, o na sa mga fathers, muli ka na, sibat na, kaya nga una-una, dili sila bagay na, para na sa mga pastoron o katong mga pariyon. Pero makaigsonan, the grasshopper mentality, usahay mo, tukod nimo sa panguna-una. Dahil uban dali, maayaw mo na tingog yun. Wapog yung tingog. Maayaw mo kanta. Pero di lang yun mo kanta. Ano makaingon kong maayaw? Oy, kita ko sa inyong Facebook ba, mayroong kanta-kanta itong December o Lilayla o El Mundo. Uy, wala ko rin tingog siguro. Nya pagkahuman pagkamusimbahan, iligan niya halos buting mo kung din mo batal sa kamot. Ang mo muna-muna. May problema diha. Dili ka bagay. Sa kalita bagay? Sa kalimutan rin, sa El Mundo. Insulto di mo naghatag, di mo tagaan o balik sa ihatag ka mo. Maulaw ka. Kanang muna-muna na. Ulaw ka eh. Anong grasshopper mentality is characterized by feeling of being small and insignificant, overwhelmed by challenges and giants in one's life. Pag umabot sa problema, di na ako di kaya. Mangita ka mga problemang dampay na murag atong sulbaron o dampon kay atong unang natigit ato kaya. Ato kaya. Pero ang Diyos na Ginoo may ang atong kalingon. I can do all things through Christ who strengthens me. Self-limiting beliefs, mauni ang sinultian. Pamina ha? Pamina. Kanang mo ingon ka na, di yun ko maayo, I'm not good enough. I'm not good enough, pero pagkatao niya mo,
Or di man malagit kayo, man ang matao-tao. Oh, laban ang nakatubil. Kini huna-huna ko nga, anak smart na, bugo na kayo ko. Kaya maumang kung na atong naandan sa gagmay patang ginig, gagmay patao na atong ginikanan ang gatong mga maestra siguro mo atong madugan. Kabugok ba kayo mo? So nga, tukuha din nato nga bugok yun bugo ta. We have the mind of Christ. Natay huna-huna, natay wisdom ni Kristo. Kaya ang ingon ng Bible nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa lihang mga lagad ka ni Kristo, you're tapping, you're connecting to the great wisdom of Jesus Christ. Dili ko mo kausap sa akong kamalingon. Di ko pwede mausap. Di mauna gini. Mauna gini ang akong bisyo. Di ginako ni matangtang. Maumanay mo unang-una ko. Ganang mo yun, di na di ko tingali maayo. Tinigulang na rin ako. Na mauna mo una-una. So mao ginaan kung sa imong tuhuan, maoy mahitabo nimo. I'm too old. I'm too young. Bata pa man ko. Utigon na pupugayo din na pugayo mo anak. Tanawa mataigsunan ipagtawag sa Diyos na namahimong leader. Si Moses at the age of 80. Si Caleb, si Joshua, nangayo pagbuntogonon at the age of 80, 120. Si Abraham o si Sarah, gitagaan sa Sarah sa Diyos. Kapil na si Katos ang ilang edad. So wala pa'y siguro pag mag-edad katiguang, wala tilang. Pero nagtuo ko, bisa nagsugod karon ang Diyos doon ay plano, nagdako alam kanimo. Amen? Get rid of those grasshopper mentality. Kaya una-una kang ginagmay, una-una kang murdig ko ang ngayon, ano ba? I don't deserve this. Kanang una-una ko nimo nga, wala yung ko'y angayan, anak. Muna nga, inani lang yung ko taman. Taman lagi ko sa pangukay. Sulay yung palitiin mong kagaling mong pagmahalon. Hinaguan mo ni mo na. Pero mo ingon na yung naman, tagaan, hindi ko galastohon. Huwag na makapugong. Pilit na gani makapalit ng Bible. Kahit anong mahal. Pero natilala ko, nga mag-order man sa siyate. Pero mga Bible sa church. Hindi makapalit ko ng Bible. How come? Nga mahal basta-basta atong huna-huna kung doon ay libre. Mga kaigsunan, sultihan ka mo, the door of opportunities for growth is so open for every one of us. Depende sa imong thinking. Your thinking is your life. Your mindset is your life. As a man thinks in his heart, so is he. Kung unsa mo ginawna sa imong kaugalingon, that you are weak, that you're less significant, wala kang hinungdan, maingon ka nga, mao ni mo isulti, mao gini nga itabo nimo. Okay? But I will tell you, with God, nothing is impossible. Amen. Ang gipili sa Dios kanang ikatawanan sa kalibutan, giisip ng mga huyang aron pagpakaulaw. Niadtong nagpasibantok sa ilong kaugalingon. Busa nga kung imong gitanaw nga huyang, mahimong gapiton ka sa Dios kung imong ablihan, imong kinabuhi sa grasya sa Dios. Because with God, nothing is impossible. Palagpagan nato ang Dios. Nothing is impossible for you to prosper. Nothing is impossible for you to grow. Nothing is impossible na mahimo kang wise, mahimo kang maalamang, mahimo kang bright, mahimo kang smart. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible to those who believe. Amen. All things are possible to those who believe. Unless otherwise, kontento ka na sa imong nahimutangan o kahintang, wingon ka nga, okay na lang. Pero makaigsunan, if you're angry of poverty, if you're angry of that sickness, maningkamot yung maayo, maningkamot kang uswag, tungkol kaya di ko gusto magpabilin ni ini nga kahintang, ni ini nga batasan, ni ini nga mga kalisdanan. Change your mindset. Ano pa kung nahanutod ka mamatay kung naging problema kanunay? Mga kaigsunan, we have the ability to choose kung unsa imong unang-una. Wala in nga nakapili sa imong unang-una kung ikaw ra. You are the only one who choose. Na unsa ang imong unang-una. Napaday unang-una makaigsunan. Those grasshopper mentality is not just self-limiting belief, it's a limited thinking. Limiting one's own abilities. Daghang mga music team dire mo ingon pag ingon ang ghost. Apil ka sa music team. Di ka tawaan ko.
Ikatawan ko kay, ang inauna na sila kamaya rin ang yan. Pero kasagaran na nila, gawas tong gifted child, batang may laban. Pero katong wala kit sukat makakanta sa isang asa, di jukihan o simbahan. Ikatawan ko. Pero tanawa na sila karon. O sinita ko, iya magyapon, naarang-arang na, naarang-arang na ang tingog, tungod kay halat man sa Diyos. Amen? Hallelujah! Thank you for those gifted daan sa gamay pa. Pero kung may uban na develop na lang, kaya halat nila ilang kahuyang mo. Kesa nagtoo, nga usa ka makulawon, dili ka tingog sa tubangan, mahimo magwali, usa na kuha na. Dili niyo ko, ako na nahali niyo ko ang pastor. Isimba na ko, tangan ninyo ay nga naroon. Adi ako, di. Ayaw ko pa kang sorry. Ayaw ko, masigit ka na noon ko. Yung pagtagaan ako, silip mo yung mo. Ay, nasa ko yan. Pagwala lang ko. Maglibog yun ko. Umusang gasa niyo mo. Kaya gitaguan na to sa kaulaw gato. Kung asa ang makaya buhatan, anam-anam kang dugangan sa Diyos sa dugang pang-abilidad basta kay available. Amen? And once you're available, you become valuable. Mahimo kang ganabiton sa katuyuan sa Diyos, mahimo kang asset. Asset. Dili ka liability. Dili asset sa polis. Kanang mahimo kang puhunan sa gingharian. Kung saan ka, puhunan o alkansi ang gingharian mo. Nga naman, you're a consumer, you're not producer, you're not producing anything, you're not sharing anything. Usa, ayaw balibari ang kailayunan pag once pingon ka nga, Steph, may ngori Steph, ima ko ka. Steph, ikaw, sir, karong sunod Sunday, ha? Ay mo unang mag-ulit. Kaya nga naman, sa akin, patong na dito bagay, sa puto mo, kaya kung dako ko niya. Mawali-walihon ko niya. Kung wala na nagsakot, sa sige ni mong wali-wali, kasi pag wali-wali ni mo, mawalihan ni mo nung mawalihon. Tinuod? Tinuod doon. Muna nga, ayaw mo mag-ingon nga angay, kung sa baway, angayan na ito, ulaman. Wala di angayan na ito. Kitang tanan, diligil mga ayang angayan. Gibili sa Diyos ang mga dili angayan para mahimong angayan. Amen. Muna, ignay mo dapat angayan ka. Amen. Angayan kang mahimong manulti sa pulong sa Ginoo. Dili man siguro tanan yung gifted na magwali, pero makasulti. Yun sa manila ni mo ito pagkamutan sa imong marin. Di ba, may sulti ka, marin. Pabayo ka sa koke, bayaran ko rin karong sweldo. Di nakasulti ka, kung kusog ka mangutang, may kang musulti. Di makautang ka man. So natuo ko labi na nga ang gahom sa Diyos magkaigsaunahan na ka na to. Ayaw limitahin ang siya mabuhat sa Diyos kanimo. Doon ay tao. Nakakita siya o usa ka tuod. Doon ay tuod ka na magpunuan na di na mapuslan. Ikalot. Doon ay punuan na murag di na po mapuslan. Gitong ba? Nalabyan ni sa usa ka tao. Usa ka sculptor. Kaya nga mukulit ito. Maging mo mga langgam, ipangti, mangki, unggoy. Nalapyan niya. Siya nga, kung saan mo na ang tuod, siya nga, ay, ako na rin nilabay. Nga, samok-samok na nilina sa akong fan. Siya nga, pangayon ko na. Siya nga, nahalap ko, samok-samok na nilina sa akong yuta. Gikuha niya, gipasan, giulit niya sa balay. Wala ang dami, sige sa tuyok-tuyok niya tutuod. O imagine siya kung siya'y makuha, mapurma niya itong mga tuod. Nakapurma dahil siya. Napurma, di purma sa size. Iyan ang napurma ang usa kadako na agila. Gikan sa tuod. Abi makaigsunan, bisan kini tuod lang, naa sa online. Pinay presyo, tumataginting na 575,000 pesos, 581 o 40 centavos. Kasi conversion siguro sa US dollar. Kaya sa presyo, hapit mag-half million sa usang kagamay tukod nga napurmahan sa ibabaw o bagila.
Nilabay balik katong taon takiya sa tuod ningon sa pagkagwapoan ang agilaha. Nindot kaayong pagkakulit, pagka-carve. Ingon dayon ang nagkulit. O niya, pila nga, gipalit sa katong tao nga original na takiya. Pagpahuman niya palit. Pagtalikod, paglakaw yun, niingon siya katong nag-carve, katong sculpture siya nga tuod, tanaw, walay ginungdan tanaw, junk lang tanaw sa mata sa uban, pero dunay agila nga mapurma niini. Sometimes ang imong kinabuhi magkaisonan, nganlan ka usahay, why pulos, why hinungdan yung kinabuhi ka. Pero para ibaw na, kaya why pulos na mga asawa. Ikaw siguro gingan na kaway pulos. Nagdako ka nga gingan kaway hinungdan way pulos. Wala kay mapala sa buhay. Wala kay maabot sa kinabuhi. Mga kaisunan, usba ay mo muna-una. You are not created as junk. You are created to be an eagle. Kinahanglan nga mapurma ang agila sulod sa atong panghuna-una. Now we must be different, think different, speak different, see differently, and act differently. Amen? Ayaw sa mga itong napulo ka mga styles na ay ka pwede na atong madaog ta pwede na kay mga matay. Nangamatay yun. Begin to think differently. Sa inyong campus, pareha siguro ang mga classmate mo puro bugoy. Puro mga walang panaginip sa buhay. Walay di pangandoy. Puro na binuang yung sultihan. Ayaw patakot. Kaya ikaw i-create sa Ginoo nga lahi. You are created uniquely and differently. You must think different. You must think of God's Word. You must speak what God's Word says. You must see what God's Word says. And you must act as what God says who you are. You are victorious. You are more than conqueror. Madaugon ka. Dili ka ingon sana sa kalibutan. Daugon ra. Mga kaigsunan, ikaw lahi nga pagkatao because you are a chosen generation, a royal priesthood who will bring praises unto God. Amen. Magdala ka kahimayaan sa diya, magahimo ka sa kalahian. Meaning atong kalibutan as you can make a change once your mind is changed. Mausap ka lang sa diya, mausap ang imong hinahunan. Nga makaingon ka nga, pwede di ay. Pwede di ay nga mahimong ingani ko pero mahimong mausap ko. Ingani man kalisod ang among kahimtang karon pero may mabot pohon nga hunahunahon ako o hunahunahon ako karon nga makita nako unsa dayon ang giandaw sa Dios kanako. Pwede depende ni sa makaigsunan sa imong hunahuna. Ang pwede o dili pwede depende sa imong hunahuna. Dako kalabutan ang atong gihunahuna. If you think always of problems, you will always have problems. If you think of solution, you will have solution. Ang tanan sa atong kinabuhi nagagad sa imong hunahuna. Don't underestimate the power of your thinking. Sometimes ato lang pasagdan ang atong thinking, ang atong panghunahuna. The transformative power of self-belief and perseverance is achieving greatness through your thinking. Inaagi sa panghunahuna. Itang mga naana sa mga senior years ay mga natapos na. Game over na, human na ang tanan, wala ko'y mahimo ni kalibutan. You still have a mission. While you're still alive, you have a mission. Doon na mo'y katuyuan tahas gikan sa Diyos. Kini usab mga salitas magkaigsunan. Gawa sa self-limiting beliefs, limited thinking. Doon na sila yung slavery mindset. Ilan sila sa Egypto. Ang hinahuna-huna na sila ulipon. Suguon, dagmalan, daw-daugon. So many of us thinks that we are born to be natao kita nga kadaw-daugon lang sa external influence sa atong palibot. Kining slavery thinking refers to the state of mind kat sa mga mata kung sa mag-isong itakaw yung kagalingong nga wala gayod siya'y mahimo kung wala ang uban. Mudawat siya sa mga limitado nga kahigayunan o mga gawasyon nga mga kahimtang
walay panangkamot sa kagalingon kay una-una niya, bahala na lang. Bahala na Ginoo. Di aman ta magkaigsuunan. Nagsumikad ang atong mentalidad from the colonial mentality sa Amerikanok sa mga Hapon nga usahay o kung sa mga bot nato, okay na lang. Uki-uki lang yapon ta. Diyan is colonial mentality nga kita, mga ulipon, mga dinaw-daw, pero sa tinuod na kaigsuunan, gihimo kita sa Dios nga dunay kautoridad o responsibilidad. You have the responsibility to walk in victory and authority. Hunahuna na ito nga wala kay George, dinawdao, ubos, kay way katupod nga mudawat sa mga imaing butang. Dali tang kontrolon sa kahintang sa mga problema. That is slavery mentality. Di na tamangita o pamaagi. Nagpuhunaw na, mauna tingalin ni akong kapalaran. Maurag sana at mga kaigsunan sa usa ka elepante. Kini mga elepante mga kaigsunan sa diyang bata ka sila, hikta o kadina ang ilang mga tiin. O sa pag-abot magkaigsunan nga dagko na sila, badbarang katong maong kadina, pero ang nakahigot na tiil, gasaguyod pa. Gahuna-huna sila nga ilang kinabuhi, inadinahan sila. Busa, dili kayo sila mahimong gawas noon, kay una-una nila sila ulipon. Muna nga, sugod dayon sila pansalod, sumala sa ipabuhat sa ilang amo. Maunang daghan ka nato magkaigsunan. Kinadinahan sa kawalat-on kalisdanan nga dili ta anayan, dili ta tapos nga kita magpabilin ing ani ang atong kahintang. Magkaigsunan atong bukon ang unsa man makaksayawa gibutan niya sa atong hunahuna aron kita mahimong magbadaogon. Amen. Because the Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung unsay gihuna-huna sa usa ka tawo, mao gayon ka na siya. Kung naguna-huna ka nga luya-luya ka Diyo, kung naguna-huna ka nga bubo, hindi naman ka maningkamot. Kaya sa tinuod lang magkaigsunan, your mind is like a magnet. Your mind is like a magnet. If you think of blessings, you attract blessing. If you think of problems, you will attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. We get what we think, so think positive. Life will be automatically positive. Di naman tingali diya dayon. Pero ayaw gano'ng ingon nga dinhi na lang gikutangan hangtod mamatay. Dinawdaog kanunay sa problema. Gabugod-buguron o maningilay. Mahabot ang higayon. Huna-huna, gawas mo na po ni ining gapos. Amen? O bisan karon og daghang mga suliran na ganang kapasakit mo. Ayaw huna-huna, kasakit huna-huna ang imong kagawasan diya ni Kristo. Kaya siya na ni Kristo, nahimo ng gawas no. Whom the Son sets free, the Bible says, is free indeed. Amen? You might be oppressed externally. Ginapos ka sa mga problema sa gawas mo. But in your mind, in your thinking, you are free. Amen? The Son sets you free. Ang anak sa Diyos na himo kanimong gawas mo. Muna gitawag na ito na college mentality. The college mentality makaigsunan sa 14 verse 9, makita na ito ang iyang mindset. Mindset is the attitude of belief and attitude na ito. What do you think and what do you see about yourself? College sa kaglaw niya na nagsulti siya sa kongregasyon sa mga tao nag-report ang mga nag-ulo o negative. Mingon si Kalib. Apa na lamang ayaw ka mo pagsukol sa Ginoo? Ayaw ka sa katawan iningyutaan kay sila ban lamang alang ka na to. Muat tumanda dito, ayaw ninyo huna-huna, ayaw mo kahatlok ka na nila kay ban lamang sila alang ka na to. They're just bread for us. Ngunit kinaon, sa mga college mindset ang ilang panghuna-huna magkagsungan problema, kinaon na nila. They're not afraid of challenges. Kita pagkat-mekaniko, gidalan mo sa siya imong sakyanan, naglingo-lingo na yung sa ngawa, nalitin mabuhat ini. Pangitaan din na niya pang-solusyon, kaya mo na yung panginabuhi. Ang iyang mindset, sulparo na ko eh. Kung naada problema, huna-huna ang sulbaron tanak, dili pinaging-away, dili maayo, kundi sulbaron sumalas pamaagis Ginoo. Amen? Ayaw dagan, ayaw kakak, murag sa atong mga manok nga gisulong sa kwat, ning kakak dayon. Pero makiksunan, kung ikaw adunay dagko, sama sa imungaan, mula iso,
musukol ka bisan pagkinsay musulong. Di ba? Ang mga hinungaan, katong mga mother children, dili kinakudagan kung di niya biyaan iyang iso. If you have a dream, don't run. Fight for those dreams. Fight for your future. Fight for your family. That's the Khalid mentality. Palakpakan na ito ang Diyos. That's a Khalid mentality. Ayaw dagang dinarang ko daghang mga requirements sa eskwelahan. Ngayon, kamundan na lang ko. Magminiyap na siguro ko. Daghang galas tuwa ni eskwelahan. Miniyap na lang siguro ko. Labo na ay kapanguyag na ko. Ayaw ko na una. Anang shortcut na mindset na mayroong kasulbad ang problema. The college mentality faces the challenges. Dili mahadlok og challenges. Dili mahadlok og problema. Dili mahadlok og mga projects. Isa mo tama si Ima nga ako message niya sa akin, saan na nimo nga? Katag ko kayo sa mga galastuan, di saan mo nagsabubang? That's college mindset. My God shall supply all my needs. Iya man sa Ginoo, di ta pasagdan sa Dios. Pag may problema, dili siya mahadlok o dili siya magpalaban o lumnek o tanway, tungod din nasayod siya ang mulaban kaniya ang Diyos. Dili siya moaway kaya ka siya fighter wine. Dili tungod sa fighter wine, apat tungod sa pinaka manggiitan na warrior. He has a warrior mindset, the lion of the tribe of Judah. He is a warrior, mga kaigsoonan. O ang maanat sa Diyos, mga warrior. Amen, mga warrior. Dili ta mo dagang problema, hilak dayon kay daghan. Problema, pastor. Ato dahil lamok sa luha, di man na masulbad. Ang kaigsoonan sa luha, ang atong panalipod, matod pa ni Joshua, ang ilang mga paninipod kuha o di ka kanila o ang Ginoo kanato o sa ayaw sila kahadlokin. Ang Ginoo man atong panalipod. Sabi sa unsang sa kubang ni mga kaigsunan, be like a Khalid. Khalid means brave, isok. Doon na sa lion mindset, a warrior's mindset that never afraid to fight and they are fearless. Pinala ko ng leon, ikumparar sa giraffe, ikumparar sa elephant, ikumparar sa hippopotamus, sa rhinoceros, o kailangan mga kwan sa mga mananap sa safari, sa suburban safari. Dagko kay pero di mahadlok ang leon. Tanaw sa leon. Mangulog siya og gapangandoy nga iya nagtagmagod ang bakal ang dagko kay mga hayop. Okay? Iyang layatan. Mo na mindset sa mga leon. Pagkakita niya, dili siya matina, dili siya mahadlok, dili siya malisang sa mga rhino. Bisan pagsungayan ng rhino, may sungay na no? Dili siya mahadlok. Ang iyang tinanawan, paniuto. Alam ni Khalid isa, they are bread for us. Muna'y kinaon. Ang mga tao nga dunay kaisog, dunay mindset nga maisog, kinaon na nila problema. Dili sila mahadlok sa problema. Young people, ayaw daw damok nga magpaluluoy din sa inyong kagalingon. Nga natubang mo ng problema. Ang college mindset, they will seek opportunities and challenges. Like lions, they hunt. Sige sila, suroy-suroy, manita sa tukbulong. They are powerful. They are audacious. Meaning, they are not restricted by the things that they have seen. Dili sila matinag sa liyo makita. Madakong anak magamay, malapit o mataas. Kung unsa nilang gustong kanon din nila. You have the spirit of the lion na sama sa lion of the tribe of Judah si Jesus. You are unstoppable. You are determined. Muna mindset sa college mindset. Amen? Patuloy ni makaigsunan, kung saan na nato na masinatian, pastor. Masinatian lang ni mo ni if you refuse a self-limiting beliefs and negativity. Kanang self-limiting beliefs, makaigsunan, mga basura na. They are garbage. Now we love to entertain garbage. Mga maritis sa akong palibot. Ay, Maring, ay, hindi pala utang Maring ang motor. Ay, hindi Maring. Ay, hindi, pangandoy, anak Maring, kay lisod ka na bayaran.
Dilimitahan kanila. Well, in fact, dugan na mo nagipangayo. Kung imo nagipangayo, dili tungod sa kaimo, ipangayo imo tungod sa panginahanglan. Go, go, go. Go for it. Refuse the self-limiting beliefs. Refuse. Number 2, kanang imo, replace it with empowering beliefs. Empowering. Dili itong magkapa-discourage na huna-huna pagtuo sa imo kagalingon. Ang Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever true, honest, just, lovely, of good report. Mga maayong butang una-unaon, mga mamahigugmaon nga mga butang una-unaon. Pulong sa Diyos, mga dako, mga plano, mga pananawon sa Diyos. Those mental picture nga kanunay imong gihandura, the mental picture of your preferred future. Think of these things. Muna yung una-unaon. Dili kay maimo manginay mangibitan nga barkada mo atong laro-laro katuday mo nang imong sakyan magkaigsunan. Fight for your future. Fight for your life because your life depends on your thinking. Amen? Depende sa imong ginauna. Kung naa kay garden, example, nakita nimo nga kasakbutan na, imo nang waon ang mga sakbot o patubo kung maayong mga tanong ang imong mga utanon sama sa mga gulay o vegetables imong atiman ang mapusla i-reject pulihan tong mga sakoton daghan kanato ang atong mga utok kasagbutan o idaghan nga nanubo nga mga dili maayo nga una-una sa pagdumot, una-una sa pagdadua, una-una sa kanto. Ka na ugtang ni sa pulong sa Ginoo. Amen? Fill your mind of the Word of God. Fill your mind of what is possible. Think of positive thinking, not limited thinking. What is your thinking? Kung saan ka atong yun na, we must guard our minds. Guard. Bantay na. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ang imo kinabuhi na porma na sa sigili mo o sa sigili mo na unaon. Kung imo na bihar kataman, maor ka na mga abilidad, dili kinabadugan ng tiyaman ito magamusulay ulain mga abilidad nga ihatag sa Diyos. Na apay daghan tingaling negosyo nga gusto ni mong buhaton pero tungod kay imong ka mahadlok man kung mapuroy mo wala akong tunan. Kung mapuroy ka, nakatuon ka. Mo rin paano mapuroy ko. Pero at least you try. If the Lord gives you that dream and desire, be careful. Kaya katong una-unaon, makaigsunan, it will change your life. There's a saying that goes like this: change your thoughts and it change your life. Your thinking is your life. Surrender your thoughts to that. Itugyan na sa Diyos. Lord, mo niya kung kanunay iyo na kuhaan niyo, mawala niya sa una-una mga negatibo, mga dilimayo, mga basura na una-una, mapulihan niyo mga maayo nga mga una-una.